umaga po, no. Rabbit Kamay Kaalaman po tayo ngayon at meron na naman po kayong bagong matututunan na pwedeng ipakain sa rabbit. Okay, so as usual, kasama po natin ang ating maywagang gunting, no. Tsaka siyempre ang ating bimpo, no. So ang bimpong na ito, meron ko ito, binili ko sa sa isang mall, no, yung pang kotse, no. Pagka binalawang ko ito, hindi ko sinasabon, no, kasi ang sabon ay isang chemical, no. Ano ko lang, ikukusot ko lang siya, no, para mawala yung dumi, pero yung ibang mancha hindi maalis kasi wala sa sabon. Pero kasi ang sabon chemical siya na baka peligro sa rabbit, no. Ito ang pinampupunas ko sa mga kukunin kong dahon, no. So kasi para mawala yung halikabok ng dahon. Okay, so as usual, pagka nag-harvest ako ng grass, no, kung grass yan, mamaya ipapakita ko ang pagkain ng rabbit na isang halaman na nasa paligid natin na pwede palang ipakain sa rabbit bukod sa grass. Itong grass na ito, signal grass, no. Yan, kadalasan mainit akong kukuha ng grass kasi pagka maaga, limbawa, kaya nga sabi ko walang rabbiterong tamad, no? Kasi pag rabbitero tayo, masipag tayo, no? Kadalasan ayaw mong umitim, kukuha ka ng grass pagka halimbawa alas 6, alas 7, no? So mali po yun, no? Kasi pagka alas 7, alas 6 kang nagkuha ng grass, basa pa po ang grass, no? Ang mangyayari niyan, yung mga parasite, no, nasa halaman, no? Kaya yung worm, no, nasa grass, no? Kaya ito merong itog-itog na baka nito siguro black aphids or aphids, no. Kaya no, peligro yun, no? Kung kaya kailangan, kasi pag wala pa yung araw, nandito yung mga worm yan, no? Yung mga parasite. Okay, lalo na pagbasa ang grass, no? Doon nasa ibabaw ang mga parasitiko. At yun ay pwedeng makain ng rabbit. Kaya dapat tirik ang araw, kasi pag nainitan ng araw ito, ayan, kagaya ngayon, no, alas ngayon, no, usually kumukuha ng grass 9 to 10 p.m. no? 9 to 10 a.m. pala, 10 a.m. ng umaga, no? Ito buto niya ito, 10 a.m. ng umaga, kasi pag 10 a.m. ng umaga or 9 a.m. tirik na yung araw, sa pagitan niya 9 to 10, bababa ang mga parasitiko sa lupa dito, bababa dyan. At nakasisiguro tayo na safe ang rabbit natin kasi bumaba nga yung parasitiko, no? Ito ay isang signal grass, no? Tingnan niyo po ang kanyang dahon, usually yung bulaklak, no? Ang bulaklak po ng signal grass na ito, yan din ang kanyang magiging buto, no? Kaya ako yan, tinatanggal kong gano'n at ayan, binububod ko uli, no? Binububod ko uli sa container. Yan ang kaganda ng container gardening, no? Kasi yung buto hindi kakalat ko saan, no? Dito lang siya naka-contain, no? Kagaya niya, no? Binubod ko na po yung buto niya, no? Ito, hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ito, eh. Pero ito usually sumasama ito sa mga palay, kung meron tayong palayan, no? Sumasali sila, no? Kaya minsan meron tayong kulay itim na nakikita sa bigas. Ito po yung grass na yon, no? Sa bukid. Kinuha ko siya kasi gustong gusto siya ng rabbit, kahit yung tangkay niya kinakain siya ng rabbit. At pwedeng gawing hay, kaya no, maitim siya, no? Nag-brown, sorry, no? Nag-brown siya, so pwedeng gawing siyang hay, yung brown na yan. Kinakain din ng rabbit yan, no? I-air dry mo lang to, pwede mong i-stack pagkatag-ulan. Siyempre papakain mo, ilagay mo lang sa brown box, no? Brown box, para pag tag-ulan, minsan hirap tayong magsakate, no? Dito tayo sa malamig. Hirap tayo pong magsakate pagka tag-ulan, mababasa tayo. So ito yung itsura ng grass na yan. Maganda na gumawa tayong hay kagaya nito, no? Ilagay natin sa brown box. Okay, so tingnan niyo po yung itsura ng grass. Ayun, hindi po naka-container yung nandito. Pasensya na po sa video ko, no? Hindi pa ganong modelo yung ating cellphone, kaya imbes na HD or high definition, HD half definition. Kalahati lang yung ganda ng video natin. Medyo malabo, pero ang mahalaga, nakikita nyo yung mga
pagkain na posibleng mga grass na pwedeng ipakain natin sa rabbit. Ito po, nandito sila. Hindi ko kinontainer ito yan. Kaya napansin ko parang mas magandang ilagay sa container. Kaya marami po akong mga ganito. Bumili po ako sa junk shops, no? Sa junk shop 5 pesos lang po yan, no? Kaysa bibili tayo ng plastic bag, yung kulay black, no? Black plastic bag na makikita natin sa mga lagay ng ganon, no? Hindi naman lifetime yun, yung black na yun, no? So mas mausay yung ganito, no? So junk shop po tayo bumili. Ito yung kesa ganito, no? Hindi ganong magtatagal ng ganito eh. Pagka naarawan nito, lulutong na, hindi mo na magagamit. Hindi katulad ng ganito, matagal to na mga nasa 3 years na sa akin itong ganito. Magtatagal sila. Ito napupunit pag naarawan na ulanan o masisira siya. Ito hindi magtatagal. Kaya ang dami ko dito. Balak ko yung container, no? Okay, ito yung nga pala yung Sinidrella nodiflora, no, na feature sa ibang mga YouTube vloggers, no, na sinasabi nila na nakakapagdagdag daw ng kits, no, dadami ang kits ng rabbit pagka kumain ng dahon na ito, Sinidrella nodiflora. Ito ang batay sa research ko, marami nito na with na ganito sa India, no, sa India, at nag-spread sa iba't ibang lugar na lang, no, guys, sa Amerika at maging sa Pilipinas. Itong nodiflora, ang tawag ito, Sinidrella, no? Sinidrella nodiflora o Cinderella weed, no? Pag-search na lang sa Google, no. Hindi naman sa kinokontra ko yung ano, pero ang tingin ko sa rabbit, no, ang pagkakaroon ng maraming anak, hindi sa kinakain siguro, no, kasi kung sa kinakain sa India nga kinakain ng mga tao ito eh, itong dahon na ito, isa nga itong herbal plant sa India. So kung totoong nakakapagdami yan, pwede natin kainin para makapagpaanak tayo ng twin, no. Dumami yung anak natin, meron tayong twin, triplets, ganyan yung magiging anak natin. Kasi kung sa India, mga folks doon na kinakain yung dahon to, herbal pa nga ito eh, no? Kung i-research po natin, no? Hindi ko pa nakumpleto yung research tungkol dito, pero kasi ang tingin ko dyan para sa tao, no, ang tao hindi ka makakaanak ng kambal kung wala pong lahi, no. Wala kang lahi, wala sa pamilya o ninuno natin na nagkakaroon ng kambal. Kung may lahi kang kambal, o yung pamilya mo, no, magkakaroon ka ng anak ng kambal, maging yung mga susunod na henerasyon na lahi ng pamilya, magkakaroon ng kambal kasi nasa lahi po natin ang kambal. Sa rabbit, sa tingin ko po ganyan, no. Kung ang rabbit, ang may lahi silang umaanak ng 8 o pataas, no, nasa linya po yon, nasa lahi, no, hereditary, namana nila sa ninuno nila, no. Ganun po yun. Kaya minsan, no, sa rabbit, magtataka ka, kulay puti ang nanay, pero lalabas mga itim ng kids. Okay? Kasi namana sa mga ninuno, malamang may black color na fur or balahibo ang mga rabbit, no. Pakita ko po yung sample dito ng isa kong rabbit, no. Pure white ang nanay, pero walang nagmana sa pagiging white ng nanay po nila, no? Brown at black, hindi ako magkakamali sa anak nila, no? Hindi po yan, no? Kagaya, no? May pure black, pero ito ito, yan, no? Naman yung kulay sa mga ninuno, no? Pure white po yung nanay niya, yung do, pero sa anak black, mayroong gray and brown na iba-ibang variation yung color. Hindi ako particular kasi sa color, no. So walang puti kahit ni isa, kahit nasama lang sa anak. So ang ano diyan, maaaring namamana, no, sa mga ninuno, no. Yun, kung maraming umanak. Pero kasi ang sabi ko nga diyan sa rabbit meat tayo, masaya na tayo kung ang rabbit ay umaanak ng 4 hanggang 6, no, or 6. Yan na yung idea. Kasi paglampas diyan, 6 lang po kasi ang dede ng rabbit, Yan yung hulan natin, no.
Yan po yung nakapokus natin para pwede na pong i-out. Okay, so 6 lang po ang dede ng rabbit, no, yung teats na tinatawag, no, T-E-A-T-S, no, teats ng rabbit. Kaya ang tsansang mabuhay yung 6, no, pag lumampas doon may tsansang mamatay din, no, kasi matatalo siya ng mas malalaking rabbit, survival of the fittest, no, mabubuli siya ng mas malaki. Kaya kung 8 yan, magaling mabansot yung 2, no. At ang lalaking maayos yung mga malalakas na 6. So okay na yung 6. Okay, so ang isa diyan, ang sabi ko nga baka sa sa linya, hindi po sa pagkain. Pero kung meron ganito, sa inyo Cinderella nodiflora, no, o Cinderella weeds, mabango po siya, no, yung amoy niya maganda yung amoy, no. O kinakain naman po ito ng rabbit, no? Wala namang problema kasi kung sa tao herbal siya sa India, no, malamang nakakain ng tao sa India ito. Okay, pwede rin kainin ng rabbit, no, edible kasi sa tao, malamang edible din sa rabbit. Pero ako hindi ko pa po sinubukang ipakain, no, kasi pwede ko siyang i-experiment sa iba kong mga rabbit, no. Pero may mga nagsasabing kinakain siya, wala pong problema diyon kasi ano lang to weed actually sa India o sa Amerika weed siya. Peste nga sa mga pananim to kasi pagka nagkakaroon to ng kulay yellow na bulaklak, ayan o. Yan, pagka naging mature dito, magiging buto ito, o kakalat na naman dito, darami na naman dyan. So matatalo ang ibang. Actually itong Cinderella nodiflora, no, wala namang problema kung kung kinakain ng mga rabbit. So edible siya, ibig sabihin kung sa India nga ginagawang herbal plants itong leaves na ito, no, nakakain nila, edible sa tao, malamang edible din sa rabbit, no. Itong ang bango nito mabango yung dahon niya, no, parang masarap yung amoy niya, no. So malamang makakain siya ng rabbit, no. So ito sa ibang bansa nga isa lamang siyang weed, no. Ayan, kagaya niyan, magbubulaklak po siya ng kulay yellow, ayan, no. So pag naging mature yan, magiging brown, yan ang kanyang magiging buto, no? So pagka hindi ko tinanggal to, malaglagang flower na ito, mag-seeds diyan. Dito, darami na naman dito. So matatalo ang mga ibang halaman. Ano ba nga tinatawag siya na invasive, no? Invasive weed, no? Kaya darami siya, mabilis din siyang paramihin. So makakatipid tayo ng feeds, no, pag kinain to ng ating rabbit. Kaya lang yung claim na nakapagpabalabi ng anak, hindi lang ako para sang-ayon, no, kasi at saka hindi ko pa na-research kung gaano ko totoo. Yung nakita ko pa lang herbal weed ito sa India, no. Pag-i-check nyo lang po sa Google para tapos mag-comment po kayo para dagdag kaalaman din sa aking channel, no, sa ating mga kabakyard rabbit. Okay, so yan, no, napasok ko lang yan kasi marami pong nagtatanong sa akin tungkol sa weed na ito. Ayan po yung lumalaki ito lumalaki sila lang hanggang, ito po yung bulaklak niya, lumalaki ito hanggang 90 cm, no, mga 3 to 3 feet o lampas sa 3 feet ang taas niya. Pero malalaki yung dahon, kadami niya, no. Lalo na ngayon tagulan, marami ito no, tipid tayo sa rabbit. Pero ito ang ko pinadadami ko, ito yan, ipinlat ko nga, no. Pero babalik ako sa patsyong. Yung patsyong ko, ito yung super patsyong ko no. Ayan, ganyang kalapad, no. Pinicture ko na ito sa mga naunang video. Pinamimigay ko nga lang yan, no. Yan, iniintay ko na yung humingi, no. Nagkakaugat. Ang kaganda ng patsyong, madali silang itubo. Kagaya niyan, meron ng ugat ito, no. Meron ng ugat. So madali lang patubuin ito, no. May ugat na yan, pagka hiniga mo lang yan, tabunan mo lang yan, tutubo na siya, hindi masyalan. Unlike sa palagis, ito nagit isang buwan na ito, hindi pa man masenso, hindi naging mabilis dumami, no. Alam naman natin ang rabbit mabilis dumami. Kailangan kung gaano kabilis dumami yung rabbit, ganoon din kabilis dumami ang forages o grass natin. Hindi katulad ng patsyong. Tingnan mo ito ng patsyong, pinutulok ko sila, ilang weeks lang tumubo ulit, ayan, no. At balak kong magtanim ulit dito. Yun, ihiga mo lang, no, magukay ka, no, mga nasa
2 to 3 inches ang hukay. Tapos para hindi ka pagod, okay, para hindi ka pagod, no, pag itatanim itong super patsyong, napuputol po yung video, no. Itanim mo ito pahiga lang, no, pahiga, tapos maukay ka ng mga 2 inches, 2 to 3 inches, ibaon mo ito ng buo, wag mo nang putulin. Sa hinukay mo, ihiga mo siyang ganyan, diretso, saka mo tabunan, no. Ganyan ang tatanim ng super patsyong. Nung baguhan ako, hindi ako marunong puputulin ko siyang ganyan, tapos tatanim kong pa isa-isang ganon, mapagod, no. Tanim mo ganon, yung para sa kamuting kahoy, mapagod po yun, kung ihiga mo lang dyan, kagaya ito, nakahiga lang ang super patsyong dyan, no. Hindi na ako nagukay. Ganyan po ang super patsyong, walang kasila-silan, no. Ayan, no, kadami na nila. Basta inagis ko lang dyan, dadagan ng pangapo ng kao, ng sanga ng malunggay, no. Pero tumubo sila. Ganyan ang kagandahan ng super patsyong, hindi masila. Mabilis dumami. Hindi katulad ng mga tinanim kong ito, yan, katagal na yan, hindi pa mabilis dumami. Pero ito, yan, pag lumaki na ito, kalapad ang dahon. Tingnan niyo po yung dahon. Sa isang dahon lang, tiba-tiba na po yung rabbit natin, no. Kung makasampu na ganito kataba, busog na ang ating rabbit, lalo na kung local New Zealand lang. Pero lang kung giant, siyempre doble ang konsumo ng giant, kaya mas maraming grass ang kailangan niya, no? So yan ang kagandahan ng super patsyong, malapad. Tingnan mo naman yung sa paragis, kaninipis na dahon, no? Ayan, ilang ganito kanipis bago mabusog ang rabbit. Okay, so mas okay ang super patsyong ito. Tinanong ko, ganito yung sabi ko, ayan, higa, ayan, nakahiga, no, nagukay ako, tapos nakahiga lang, dilagay ko lang, hindi ko na tinabunan, no. Tumubo na. Ito meron din dito. Yan, ikakalat ko ulit ang super patsyong dito. Ang problema lang sa super patsyong, dahil sa bilis dumami, no, sa bilis dumami ng patsyong, tingnan mo po yung itsura ng bahay mo. Ayan, gubat, ayan, no. Umahabot ang super patsyong ng 10 feet, no, 10 to 15 feet, no. At itong ayan, may ugat na po ito dahil nauulan na, no. Tutubo mo na ito, kidarami na agad ang patsyong mo, tapos magkakadahon na dito. Ganyan kadali, no? Kaya lang problema, kaya nga inalis ko noon, naging ganyan ang itsura ng lupa ko. Tingnan, gubat, no. Pwede ka na nga maglagay ng kumot dyan at diyan ka lang maiga, malamig, no. Natural yung lamig, no, kahit di ka mag-aircon. Maging magubat ito, naging ganyan. Dati hindi mo makita yung daan dyan kasi yung super patsyong ang bilis lumaki, ang bilis lumago, no? So the best siya sa ating alagang rabbit. Kaya lang siyempre, lagi natin tandaan, dapat malinis ang papakain. Kagaya ito, pag ganito na yung dahon, tatapon ko na yan, madumi, baka magtay ang rabbit, tatapon ko lang yan. Kaya tingnan yun dito, kadami nakatapon na super patsyong. So itong pinaka the best para sa akin sa mga na forages, no? Ito actually itong main diet ng aking rabbit. Meron pa po akong super patsyong sa likod ng aking bahay. Nandiyan nakalinya din po yan, no? Okay, pero sa episode na ito, yung isang pagkain pang tuturo ko, no? Kasi na-feature ko na itong patsyong, Okay, so siyempre pagka nag-harvest tayo ng dahon ng procedure, talagang pupunasan ko lang ganito, no? At ito ang dahon ng papaya ang pwede. Kanina po, ayan, nakalbo na natin yung isa, no? Okay, pero ang siyempre, kagaya na lagi ko sinasabi, dapat panatilihin nating malinis ang pina-harvest nating dahon. Kaya sa akin, tingnan niyo po yung mga papaya, dikit-dikit sila. Ang importante po sa akin kasi ay ang dahon, no? Ay dito, tingnan mo, nagkadikit-dikit na. Ihiwalay ko po sila para mas marami, mas tumaba sila at mas marami tayong makuhang dahon ng papaya, no? Ito na yung na-harvest ko, no? Check natin ang dahon, no? Yung bandang likod kasi minsan may uod dyan, no? Ganyan ang procedure natin, no? Tapos punasan din natin ng basahan ito, no? Kadalasan ginaganon ko lang, pinapaspas ko kasi hindi ko mabidyo, pero pwedeng pag ganyan din, pero paspas lang na ganun habang hawak ng isang kamay, no? Kasi hindi ko mabidyo ako lahat, no? Napapakita ko sa inyo na kinakain at gusto ng aking mga rabbit. So mag-alas 12 na, kadalasan tamad nang kumain ng rabbit pag ganitong oras, no? Nagpapahinga sila. Pero papakain pa natin mamaya para makita nyo lang na kinakain ng rabbit ang papaya, at matagal ko nang pinapakain ng rabbit at wala namang problema sa mga alaga ko. Siguro mga
6 months ko na pinapakain ng dahon ng papaya. Ang dahon ng papaya sa ibang bansa tinatawag siyang pawpaw tree. Pawpaw tree, mga Americans ganyan tawag yan. Katawag na sa atin papaya, no. Marami pa tayong ma-harvest na dahon dito, no, sa isang linya. Dito marami tayong makukuha. Ito pa, no, nakalinya lahat yan doon. Marami po tayong pagkain na makukuhanan. Okay, so antabayanan po at nilinisin ko lang ito kasi baka may uod, no, o may mga parasite dito, at kung may dumi dyan, sinecheck kung mabuti. Ang madalas natin tingnan yung likod ng dahon, kahit anumang dahon yan, kasi baka may uod. Okay, so bayanan nyo ko po mamaya para makita yung pagpapakain ng dahon ng papaya. Okay, so ito po ang sinasabi ko, no, lagi nating i-check ang mga dahon. So may nakita po akong mga itlog ito ng insekto, no, at tanggalin natin ang dahon na merong ganito, no. Pwede naman punasan, pero the best is putulin na lang natin, no, para mas safe ang ating alaga rabbit, no. Kasi nagbi-breed nga tayo, no. Tandaan natin, ang breeder natin, breeder dog o breeder buck, ang tagal nating dinevelop, no? 7 months bago siya na-breed, tapos magiging peligro lang siya dahil sa nagpabaya tayo sa papakain nating dahon ng papaya. So laging i-check, no? Okay, so ayan po, no, dapat safe ang alaga nating mga breeder rabbit. Okay, so tapon na natin to. Ito lang ang kukunin natin, no. Lagyan natin sa ating may wagang timba. Okay po. Okay, ang ginagawa ko pagka may dahon po na ganyan, no, pinapaspas ko po ang dahon ng papaya para malinis, no. So ganito po sa pamamagitan ng video. Kaya ako po kasi lahat ang gumagawa, eh. So, pagaya ng dahon na ito, no? So pag pinapaspas ko po ng ganyan po ang technique, no. Kung marumi, baka may dumi, no, matanggal natin na ganyan. Kung may uod, isawa ka natin, paspasan natin na ganito. Pero ito malinis naman siya, no? Yung mga marumi lang, sobrang dumi. Yan po, no. Ganyan po ang technique. Harvest ko, no, at babalag na natin nung kakainin na rabbit. So bago ko ilagay dito, sinecheck ko na, napitas ko, no? Sinecheck ko lang isa-isang ganun, no? Tapos lalagay ko na sa timba, no? O tinunasan ko na kanina sa bimpo, nakita nyo. So pakakain ko lang at sakripisyo natin ng ating mga may FG blood, no. Kung meron kayong mga pure blood na FG, pwede nyo akong paki-PM para makabili po ako sa inyo ng mga pure FG ninyo. Ang nandito hindi pa po pure, pero tingnan nyo po yung katawan nila, no. Ayan, kalalaki niya, nasa 5 kilos na po sila. Ayan, sakripisyo natin. Kaso kumain na po sila ng fillet, kaya hindi na nila sikaso ang dahon ng papaya, no. Ayun, kumain na sila ng fillet, no? Usually kasi pag 12 o'clock na papahinga ng rabbit, mamayang hapon sila, pero may mga matakaw talaga kagaya na nandito. Ayan, busog na kasi yung dalawang FG natin dito, no? 240 grams ang kinain nila, halos 1/4 kilo ng feeds kinain po ng dalawang ito. Ayan. Pero kinakain po ng rabbit. Sakripisyo natin ng may FG blood po natin. Ayan. So, yan po, kinakain mamaya yung mga Holland lap naman natin. O ito, yan po kinakain ng ating mga rabbit ang papaya, no? So proven na ang papaya ay kinakain ng rabbit. Actually matagal-tagal na ako nagpapakain ng papaya sa aking mga rabbit, no? Ayan, bulog po. Sarap kumain. Kinakain po ng ating mga lagang rabbit. May FG blood po yan, no? Pero kinakain po nila. Ayan, tumulog ko to. Takaw. Ayan. FG blood, sinakripisyo natin para malaman natin na kinakain ng rabbit ang papaya leaves, no? Ayan. Ito rin po, may FG blood ito, no? Itong papaya leaves nito, tinignan ko na isa-isa kanina, kaya malinis na ito, no? Ayan, may FG blood ang dalawang ito, kaso
hindi na po available, no? Hindi reserve na po. Yan. Yan, pag FG malaki talaga. Sa tenga pa lang yan, tingnan mo, oh. FG. No, sa susunod na video tatalakayin ko yung paano natin malalaman yung legit na FB blood, no? Magkakaroon tayo ng comparative analysis, no? Yan. O, tingnan po, sasakripisyo kong FB ko dyan. Yung mga rabbit ko, kung masama ang papaya, magtatai yan or may mamamatay, no? Ipopost natin kung may mamatay, pero hindi matagal na akong magpapakain ng papaya leaves. Yan, lumulog ko to, yun, naubos na yun dun. Takaw ng mga rabbit nito, addict na sila. Yan, FG natin. Pero matakaw yun dun. Masarap kumain, oh. Masarap. Oh, katakaw. Oh, lumulog ko. Okay, katakaw. Itong ating hole, 12 o'clock po ngayon, ha. Sisipan nyo, 12 o'clock kadalasan tulog ang mga rabbit, eh. Pero nakita nila yung nagpilit na sila, eh. Iba dahil ng karisma ng papaya leaves, eh. Yan, itong ating hole. Sa karbis natin medyo katakaw. Hindi nila ganong asing-aso yung pilat. Yan, pero yung leaves talagang yan, contest ang dalawang giant. Nauna na po yun doon, no? Sinimot na, no? Sinimot na ng rabbit, kaya talagang proven natin na ang papaya leaves ay very good sa ating mga rabbit. Yan, hindi naman ako namatayan. Ay, sinakripisyo ko nga yung mga medyo mamahalin natin rabbit para lang sa video na ito. Ito malaki na ito. Yan na, pwede na natin i-out. Ito, may FG blood po ito. Ang tatay nila, yung malaki na ando kanina, no? Op. Yan. Oh, tamad ah. Kain na. Yan, oh. Hala. Kinakain talaga ang papaya leaves. Kung magtatay ito, mamumblema ko niyan. Karami kong papagagamutin. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na nandito. 2 yun dito. 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yung pa lang, ha. Yung isang linya pa doon, hindi ko pa napakain. Papakain na mamaya. Mapapagod ako maggamot kung hindi pwedeng ipakain ng papaya. Kung magkakasakit sila, no? Pero nakapapagadami ako ng rabbit sa pamamagitan ng pagkain ng papaya leaves, no? Nakakapagpadami ako, wala naman ako nakitang namatay, no? So hindi peligro. Hindi ito naman, tingnan natin kung kakainin. Kayo, puro kayo pids, masama ang pids sa inyo, no? Masama ang pids, hindi pwede puro kayo pids, no? Magkakasakit kayo kung puro pids. Marami sakit ang mangyayari, no? Oops, merong naligaw ito, buti na check natin, tanggalin na yan. Huwag mo nang punasan ng bimpo. Yan, bawi. Kain lang para tumaba kayo at lumaki. Meron naman dito. Kaya magandang sinusuri talaga natin, kung nalagay ko to, yari. Magandang double check ang mga dahon. May iba naman doon. Ito, tambad din dito. Mamaya sa kabila naman po tayo, no? Samahan nyo pagpakain ng ubus na. Ubus na, hindi na makakain doon. Pangkukuha ko na lang sila. Yung banda doon, hindi pa po kumain, dito pa lang. Yari na. Kaya may anak kasi ito, no? Prioridad ko yun nandito. Nagpapasuso kasi siya ng mga kids niya. 6 pa naman yung kids niya, dumedede yung mga kids. Kaya kailangan marami siyang pagkain, no? Favoritism din sa rabbit, kasi ito nagpapasuso, kaya mas marami ako pinapakain na leaves, no? Para hindi mamait yung anak niya. Kaya ginugulo siya. Ubus na, wala, parang dinaanan ng bagyo. Kabilis kumain naman. Yung iba naman, kaya nga makakain kayo lahat, no? Para hindi lugi, makakain lahat. Yan, okay, dito naman. Yan, marami akong mapipiligro rabbit kung bawal ang
dahon ng papaya. Kasi hindi ko pwedeng i-recommend ang pagkain kung hindi ko sinubukan mismo sa akin rabbit. Ito, buntis pa po ito. Buntis yan, oh. Kung malaglagan yan, lugi na ako. Kung piligro ang dahon ng rabbit, lugi na ako, no? Kaya matagal na ako nagpapakain ng dahon ng rabbit. O yan, buntis po yan, ha? Pag malaglagan yan, perwisyo po sa akin. O kung magkasakit sila, no? Kahit na mga 25 heads, may get. Hindi ko na binibilang eh. Tawad na ako magbilang sa ano nila. Problema ko, 10 lang ang magtain yan. Gagamutin ko sila, ititit ko sila. Malulugi na tayo sa gamot pa lang, tsaka sa abala. No? Okay, so proven po natin. Magandang araw po. Ito po ang inyong Kakulokoy Rabbit Breeder. No? Sinilo Kaingat po. No? Sa Rabbit Kamay Kaalaman. Magandang araw po.